Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito kay Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa. Ito nga po ay mas lumakas pa, tinataglay nga po nito yung lakas na abot ng 205 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po yan na abot ng 250 km per hour. Kumikilos nga po ito pa west-northwestward at bumilis nga po ito sa bilis na 20 km per hour. At kanina nga po nagtaas nga po ng wind signal yung bagong Pag-asa DOST, So ang storm wind signal po natin ngayon dito po sa may parte ng Babuyang Group of Islands ay signal number 4 and dito nga po sa may southern portion ng Batanes ay signal number 4 at dito naman po sa may parte ng Basco Batanes ay signal number 5. At dito naman po sa may Itbay at Batanes ay signal number 3. Habang dito naman po sa may parte ng Santa Ana, Cagayan ay signal number 4. And signal number 3 naman sa may northern portion ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Habang signal number 2 naman, dito naman sa may parte ng Abra, Ilocos Sur, southern portion ng Cagayan, Isabela, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at northern portion ng Quirino. Habang signal number 1 naman ang La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Polillo Island at northern portion ng Quezon. Ito po malaki pa rin po ang tsansa na magbago pa rin nga itong mga storm wind signal na tumamaya. At kung makikita naman natin na mas lumaki pa nga itong si Super Typhoon Nando. At kung mapapansin nyo po sa ating monitor na yung kanyang diametro ay tumatama na nga dito sa may extreme northern Luzon hanggang dito nga po sa may parte ng Ilocos region. Kung mapapansin nyo nga po yung kanyang extension ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan hanggang Metro Manila, Bicol region at umaabot din po yan hanggang dito sa may northern portion ng Palawan at ng parte ng Visayas. Ito nga po, mararamdaman nga po dito sa may parte ng Palawan, Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces, Metro Manila, yung hampas ng hangin na may pabugso-bugsong hangin at merong pabugso-bugso biglaang pagbuhos na may hina at na paminsan-minsan merong malakas na pagulan. Pero dito naman po sa mga nabanggit na lugar na sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Isabela, maging dito nga po sa may parte ng Kalinga ay magiging masungit na nga po ang panahon ngayong araw. Kaiba yung paghahanda at pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil delikado nga po at mapaminsala si Super Typhoon Nando. Bukod nga po dyan, meron tayong isang imo-monitor na panibagong sama ng panahon na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at as of now, medyo tumaas yung chance niyan na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo at posible po ito magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng Bicol region or dito nga po sa may parte ng Central Luzon. Pero magbabago pa po yan dahil malayo pa nga itong posibleng sama ng panahon. At yung isa pang super typhoon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito naman po ay posibleng tumama sa parte ng Japan. Kaya yung mga kababayan natin na nasa Japan, mag-ingat nga po tayo at maghanda sa posibleng magiging epekto o senaryo nitong isang super typhoon na patungo nga po sa parte ng Japan. Dito po sa ating advanced weather forecast, mamaya nga pong alas 8 ng umaga, mas mararamdaman pa yung malalakas na pag-ulan dito nga po sa northern portion ng ating Luzon. At even dito nga po sa may parte ng Mindoro Provinces at ng Palawan ay makakaranas nga po ng masungit na panahon dahil nga po sa paghatak nito sa habagat. Pagdating naman po ng alas 11 ng umaga, mamaya,
patuloy nga pong dadaan yan sa mga isla dito nga po sa may Babuyan Group of Islands. At aabot na yung lakas niyan hanggang dito po yan, bababa po yan sa may parte ng Baguio City at hanggang sa parte ng La Union. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon mamaya, medyo babagal nga po yung pagkilos niyan at mas mararamdaman nga yung hagupit ni Super Typhoon Nando. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, mas malalakas na pagulan at pagbugso ng hangin ang mararamdaman, no? Hanggang dito na po yan sa may parte ng La Union dahil as of now, sa pinaka-latest update ng European Center, bahagyang bumaba, no? Itong direksyon ni Super Typhoon Nando at posibleng magkaroon ng landfall scenario dito nga po sa may isla ng Babuyan Island. Pero hindi pa rin po yan 100% no, na mangyayari dahil nga habang ito'y dumadaan dito sa extreme northern Luzon, magbabago pa po ang kanyang direksyon. Asahan din natin magiging masungit ang panahon sa Metro Manila, Mindoro Provinces, Bicol Region at northern portion ng Palawan. Pagdating po ng alas 8 ng gabi, ito po ay nandito na nga po sa may parte ng Pagudpud, no? Nasa coastal water po yan ng Pagudpud sa Ilocos Norte at asahan nga po natin na posibleng itaas din ang storm wind signal number 4 or hanggang 5 dito nga po sa mas malapit sa kanyang sentro. At pagdating naman po ng ng alas 11 ng gabi mamaya, asahan natin dahan-dahan na pong lalayo yung sentro niyan sa kalupaan pero mararamdaman pa rin po yan dito sa may parte ng Ilocos Region, western section ng ating Luzon, maging sa extreme northern Luzon, mararamdaman pa rin yung bagsik ni Super Typhoon Nando. Kung mapapansin nga natin, habang lumalayo naman po yan, ay yung habagat naman, makikita natin dito yung habagat, ay patuloy naman na magpapaulan sa bansa. At ito naman po, yung isang low pressure area na nasa labas ng ating bansa, no? Mataas nga po ang tsansa niyan na mag-develop yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo by September 23 or possible September 24. Nasa eastern section po yan ng Mindanao at pagdating po ng September 25, aangat po yan sa may eastern section ng Eastern Samar bilang isang bagyo. At pagdating naman po ng September 26, no? Ito po ay nasa eastern section ng Samar at pagdating nga po ng September 27, aangat po yan sa may parte ng Bicol Region at bahagyang hihina. At kung mapapansin naman po natin yung isang super typhoon sa labas ng ating bansa, no, ito po ay posibleng dumaan sa ating pinakalinya ng Philippine Area of Responsibility. Magiging maulan nga po sa susunod na dadating na linggo na to dahil nga po dito sa panibagong bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Kaya posible po makaranas na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating po ng September 28, ito po ay posibleng tumawid dito nga po sa parte na Central Luzon or dito po yan sa may Aurora, then exit po yan dito naman sa may parte ng Zambales or Bataan or possible dito sa may parte ng Pangasinan. Pero again inuulit ko po, ito pong advanced weather forecast is possible scenario pa lamang, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.